Senyorita, pakisulat ang napili mong pangalan ng nobyo. Sa kasunduang premarital na ito. Lola. Lolo. Si Lolo mula sa ampunan. Pumili ng 3 batang lalaki na may espesyal na talento para sa iyo. Para maging tagasilbi mo sila. Samahan ka nila, ayos ba iyon? Ayoko, Lolo. Pagtanda ko, gusto kong pakasalan silang 3. Ikaw ay apo ko, Linggo King. Ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya. May hawak na bilyong-bilyong yaman. Paano ba sila 3 karapat-dapat para sa iyo? Lolo. Hahaha, tunay kang ang munting prinsesa ni Lolo. Dahil ikaw ang napili ng apo ko. Ang pamilya Lin ay magbibigay ng lahat ng suporta para sa inyo. Upang maging pinakamahusay sa kanilang larangan. Sa ika-negatibo 20 kaarawan ng apo ko. Maari siyang pumili ng isa sa inyong 3. Bilang kanyang mapapangasawa. Pirmahan ang kasunduang ito. At pamamahalaan ang Lin Group. Ngayong mahalagang araw. Hindi pwedeng mawala ang mga kuya mo. Hello kuya. Senyorita Lin. Maligayang kaarawan. Bakit ikaw? Napagpasyahan mo na ba kung sinong kuya ang pipiliin mong maging friend? Ngunit kahit sino ang piliin mo. Wala ni isa mang kuya ang dadalo sa iyong debut ngayong gabi. Kailangan ko lang umubo ng kaunti. Ang mga kuya mo ay agad kang iiwan. At pupunta sa ospital para alagaan ako. Naunawaan mo na ba ang nararamdaman ng mga kuya mo? Sinabi ng iyong doktor na dapat kang magpahinga. Huwag nang sagutin ang di-importanteng tawag. Hello second kuya. Nandyan ka na ba? Nakakainis ka na ha? Dalian mo na, hinihintay pa kami ni Jingjing para alagaan siya. Third kuya. Walang ibang mahalagang bagay ngayon kundi alagaan si Kingking. Huwag ka nang mag-inarte, senyorita. Simula nang pumili si senyorita Lin ng mapapangasawa. Wala ni isa sa 3 ampon ang dumalo. Balita ko. Nagpapaligoy-ligoy sila ngayon sa tabi ng anak ng butler. Kay Lin Kingking. Baka matagal na silang nagbago ng loob. Pinalaki ng pamilyang Lin ang 3 bilang mga business tycoon. Top doctor at international superstar. Sino mag-aakala na magpapakita sila ng kawalang utang na loob? Baka hindi matanggap ng yumaong guro Lin sa langit. Ang pangyayaring ito. Senyorita, pakisulat ang pangalan ng mapapangasawa mong hanap. Ayoko sa kanilang 3, walang isa man. Ako si Lin Wan, pipili ako ulit ng mapapangasawa. Bigyan mo ako ng isang tagay ng inumin. Ngayon, todo saya ang ginagawa ng bride. Magkano ang baso? Single ako. Lasingin mo ako. Lahat ng pera na ito ay sa iyo. CJ. Boss. Palalakihin kita at ipapanalo sa buong bansa. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Boss. Gumawa ako ng paborito mong strawberry cake. Kung pakakasalan mo ako, aalagaan kitang mabuti. Hindi ko makain ng cake si boss. Samahan mo akong lumabas maglibang. Pagkatapos mong maging legal age, pakasalan mo ako. Ipinapangako ko, magiging ikaw ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Lumaki akong magkasama-kasama ng mga kuya. Pinaka-spoil at pinakaminahal nila ako noon. Bakit? Bakit mula noong aksidente 1 taon na ang nakalipas? Siya Oxin tawa. Tawa 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 tawa. Binalik nila lahat ng pagmamahal at pagkalinga. Lahat ay napunta kay Lin Kingking.
Bigyan mo siya ng isang tagay ng inumin tuwing parang panaginip ang buhay. Vice President, bakit ikaw? Hindi ganyan ang pag-inom ng alak. Anong kalokohan ito? Ang ganda mo. Mas maganda ka pa sa kanilang tatlo. Maganda. Ngunit ano ngayon? Akin ka lang. Papakasalan kita. Nakakagulat na nagpakasal ako sa lalaking nakasama ko ng isang gabi. Aalis na ako para mag-business trip. Maya-maya ay ipapahatid ka sa bahay ni Assistant Wang. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamarangyang tirahan sa Jiangsheng. Umuwi ka at kausapin mo ang pamilya mo. Ang kasal ay itatakda sa loob ng 3 araw. 3 araw mula ngayon. Walang kailangang pag-usapan pa. Ako lang ang natirang miyembro ng pamilya. Senyorita Lin, paki. Saan ka ba talaga nagpunta? Hindi sinasagot ang tawag. Hindi sumasagot sa mensahe. Kasalanan natin ito, sobra natin siyang pinapabayaan. Kahit na nakalimutan natin ang kaarawan niya kahapon. Pero grabe naman ang galit niya. Bago kami magpakasal. Aayusin ko muna ang ugali niyang masyadong mataray. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya papansinin ang 3 araw. Ni isang salita, hindi ko siya kakausapin. Tingnan natin kung magkakalakas pa siya ng loob. Kuya, huwag niyo nang galitin si Wanwan. Kasalanan ko ito. Kung hindi lang ako nagkasakit kagabi. Hindi kayo mag-aalala at mapapabayaan ang debut ni Wanwan. Hindi sana nagtampo si Wanwan sa inyo. King, hindi mo kasalanan. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tumigil ka. Saan ka nagpunta kagabi? Liwan. Alam mo ba ang ginawa mo kagabi? Binilag mo sa kahihiyan ang buong pamilya Lin. Boss, nagkasakit si King kagabi. Nag-alaga kami kay King. Nag-alaga kay King. Nag-alaga lang ng anak ng tagapamahala. Pwede na palang umabsent sa debut ko. Mas ikaw pa rin ang mahalaga sa amin. Ikaw pa rin ang pakakasalan ni King sa hinaharap. Nagkasakit lang siya. Dapat lang naunahin naming alagaan siya, tama ba? At saka, ano ba sa debut? Hindi na tuloy kahapon. Ngayon na lang natin ituloy. Bata ka pa. Hindi mo kailangang magmadali pumili ng asawa. Nga, Lanlan. Mas maganda, bigyan ka pa ng oras na mag-isip. Kung sino ang pipiliin mo sa aming 3 na mapapangasawa. Hindi na kailangan, nakapagdesisyon na ako. Kayong 3, ayaw ko na kahit isa sa inyo. Divorced na ako. Kasal na ako. Ako si Linwan, kasal na ako. Linwan, parang nababaliw ka na talaga ngayon. Naghahanap ka pa ng tao para gumawa ng peking katibayan para linlangin kami, ano? Wanwan, tigilan mo na tong gulo. Walang nakakatuwa sa biro mong yan. Ano ang gusto mong patunayan gamit ang peking sertipiko na yan? Gusto mo bang patunayan na bata ka pa rin? Defensive squad. Ano kung punitin mo yan? Kahit punitin mo, hindi mababago na kasal na ako. Kuya Gu.
Kuya, huwag niyo nang sisihin si Wanwan. Kasalanan ko ito. Kung hindi ako nagkasakit, hindi bibili ng peking sertipiko at gagawa ng kalokohan si Wanwan. Para linlangin kayo. Mas mabuting umalis na ako sa pamilya Lin. King King. Sapat na ang meron tayo. Ang dugo ng Lin ay ang totoong tagapagmana. Pero si King King, wala siyang meron. Bakit palagi mong pinagtatalunan si King King? You are. Nasa meeting ako. Itigil mo na ang ipinagmamalaki mo dyan. Akala mo ba naniniwala kami sa mga marka na iniwan mo sa kama? Hindi kami naniniwala dyan. Tama na ang drama mo. Pag napili mo na kung sino sa amin ang pakakasalan mo, ibibigay namin ang gusto mo. Ulitin ko. Kasal na ako. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang wedding dress. Sa panahon na wala ako sa bansa. Kung may kailangan ka, kontakin mo lang si Wang, ang assistant. CJ. Asawa. Sige, asawa. Napakahusay mo na talaga ngayon. Natuto ka pang maghanap ng artista. Sinasabi ko sa'yo, sa aming tatlo ka lang pwedeng pumili. Alam mo ba yan? Wanwan, huwag mo nang galitin mga kuya mo. Ako lang naman ang nakatulong sa buhay nila. Ikaw pa rin ang mahal nila. Ay, Yuan. Talaga namang sobra ka na ngayon. Buong puso si King King sa'yo. Bakit ka ganyan sa kanya? Ano nang pwedeng gawin? Simula ngayon, ipapatigil ko na ang bank card mo. Hindi pa ho ang apelyido ng kumpanya Li. Ano nang karapatan mo na ipatigil ang card ko? Dahil sinabi ni Lolo bago siya namatay. Naibigay ka kay Hugh. Sinabi rito na ikaw ang pinakamatanda. Wanwan. Ito ang payong para sa iyo. Dapat mo itong alagaan ng mabuti. Lolo, tama na. Ayoko kang lumayo. Ang aking anak. Nakakalungkot. Isang tingin, nakita kong ikinasal ka na. Lolo, magtiwala ka. Aalagaan ko ng mabuti ang atin. Ito ang pag-aalaga mo sa akin. Ganito mo ba ako inalagaan? Bawat bagay na dapat akin, itinandaan mo. Sakto, nandito kayong tatlo ngayon. 3 araw mula ngayon, dumalo kayo sa kasal ko. Mag-isip kayo ng mabuti. King King. Ang galing mo talagang magluto. King King, hindi pa ikaw lubusang nakabangon. Hayaan mo na sa mga katulong ang gantong gawain. Ayos lang, Kuya Gu. Gusto ko kayong pakainin ng almusal na ako mismo ang nagluto. Talagang mas maalaga si King King. Hindi katulad ng iba dyan. Wanwan, halika na at kumain. Si King King ang naghanda ng masaganang almusal. Tapos na akong kumain. Miss, dito ka tumabi sa akin. Umupo ka na, King King. Hindi ka pa lubusang nakaka-recover. Maraming bakanting upuan dyan. Fubo, iayos mo ng upuan si Miss. Dati, tagapaglingkod lang ng pamilya Lin. Ngayon, nakaupo na sa posisyon ng amo. Pero ang totoong amo ng Lin, na umuupo na sa dulo. Mas mabuti nang huwag ko kayong abalahin. Ikaw ba? Nagtatampo pa rin dahil absent kami sa debut mo kagabi. Galit ka pa ba? Ngayong gabi ang Christie Charity Dinner. Anong ang gusto mo? Pag-isipan mo yan ng mabuti. Sino pa ba bukod sa amin ang magmamalasakit sa iyo, binata? Mayroong isang tao mula sa labas na nagsasalita. Nagdadala siya ng damit pangkasal para kay Miss.
Ano? Ginoo, ito ay mga damit pangkasal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga damit pangkasal na idinisenyo ng iba't ibang mahuhusay na designer. Sinabi ng Deputy General Manager. Pumili ka lang ng mga gusto mo. Kung hindi ka nasisiyahan sa mga ito, magpapadala agad kami ng bago. Hindi na kailangan, sapat na ito. Talagang malaki ang gastos ni Liwan dito. Ito na lang ang pipiliin ko. Ginoo, ang damit na ito ay dinisenyo ni Emily mula sa Amerika. Emily. Ang designer na gumagawa ng mga damit pangkasal para sa royal family. Liwan, sapat na yan. Hindi mo ba nararamdaman na sobra na ito? Tagahanga talaga ako ng masterly na mahal mo. Tingnan natin. Itong damit pangkasal. Hawakan mo lang, huwag mong dumihan ang aking damit pangkasal. Liwan, ipakita mo naman kay King King. Huwag kang maging kuripot. Malaki. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang makita. Ang damit pangkasal na personal na dinisenyo ng Master Emily. Isa lang ito sa buong mundo. Nasira mo na lang ito ng ganun. Sorry, senyorita. Anyway, malapit na rin akong mamatay. Ibebenta ko ang aking bato para sa iyo. Babayaran kita. Mapapatawad mo ba ako? Ay, heto na naman tayo. King King, hindi kita pinapayagan na magsalita ng ganyan. Tumayo ka na, mahina ang katawan mo. Bawal lumuhod. Napakabobo mo, hindi mo kailangang lumuhod. CJ. Si Linwan lang ba ang umaarte dito? Si Emily ay designer para lang sa royal family. Paano siya mapupunta dito? Ito ang gown na personal na dinisenyo ni Master Emily. Hindi mo sila mapapaliwanag ng maayos. Magkano ang damit pangkasal na ito? Babayaran ko. Ginoo, ito ang imbitasyon mula sa Deputy General Manager. Ngayong gabi ay dadalo ka sa piging. Ano mang gusto mo? Sasagutin lahat ng Deputy General Manager para sa iyo. Bilang iyong dowry. Mga minamahal na bisita. Maraming salamat sa lahat. Sa pagdalo sa Winter Season Christie's Auction. Ini-announce ko ang formal na pagsisimula ng auction. Wow, ang ganda ng kwintas. Gusto mo ba ito? Sige, pag tayo nagpakasal. Bibilhan kita ng buong set ng sapphire accessories, okay ba? Siyawan, kahit kanino ka mapangasawa. Bibigyan ka pa rin ng kuya mo. Ng masaganang dowry. Magiging matagumpay ang pamilya. Gold pa rin ang pinakapraktikal na investment. Malapit na akong magpakasal. Ngayon, wala na akong kamag-anak na maghahanda ng dowry para sa akin. Ngayong araw, ako na mismo ang pipili ng ilang alahas bilang aking dowry. 500,000. 600,000. Okay. 600,000, may magdadagdag ba? 700,000 na. Meron pa ba? Ang ganda ng kulay blue. Parang malalim na karagatan. Tulad ng bituin, gusto mo ba ito? Hindi, lutsuan kuya. Feeling ko lang maganda siya. Tamang tingin lang. 800,000. May magdadagdag pa ba? 1,000,000. Itong Ginoo ay nagbid ng 1,000,000. May magdadagdag pa ba? 1,200,000. Diyan ang Dayan Chandeng. Diyan ang Dayan Chandeng. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung anong presyo ang makuha ng item na ito. Si Emigu ay bibili ng lahat. Congratulations kay Emigu. Matagumpay niyang nabili ang unang item ng event. Sunod na ang ikalawang item sa auction. Top-level Royal Zambian Emerald Earrings. Isang pares, kita mo ba? Gusto mo ba ito ngayon?
Ang kulay ay mas intense. Starting bid 1,000,000, 1,200,000. Diyan ang Dayan Chandeng. Diyan ang Dayan Chandeng, congratulations sa Ginoo. Sunod na ang 1,000,000, 1,500,000. Diyan ang Dayan Chandeng. 1,000,000. 1,500,000, 2,000,000. Diyan ang Dayan Chandeng, diyan ang Dayan Chandeng, diyan ang Dayan Chandeng. Talaga bang ganun kayo kamalupit? Ni isang item, walang iniwan para sa akin. Huling item sa auction. Mula sa yumaong master ng Chinese painting. Ang huling obra ni Suyao, Spring's Word Clear Emotions. Si An-An ay nagmana ng talento sa pagpipinta mula sa kanyang ina. Mga gawa ng ina niya noong nabubuhay pa. Isa na lang ang obra niyan, Spring's Word Overlooking Kin. Pag nabuo mo na. Sayang, matagal ko nang hinahanap. Hindi ko pa rin natagpuan ang kolektor ng painting na ito. Ang bulaklak, iginuhit mo nung binubuntis mo ako. Talagang gusto ko pang makita ulit ang painting na ito. Huwag kang mag-alala, Wanlan. Siguradong hahanapin ko ang painting na ito para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang Spring's Word Mensin. Ito ang painting ni Mama. Ito ang painting ni Mama. Makikita natin. Ang galing ni Master Suyao ay walang kapantay. Ang mga brushstroke ay napakalinis. Ang ibon sa painting ay parang buhay. Kung gusto mo, ibibigay ng kuya mo ito. Para sa iyo, starting bid. 1,000,000. 1,500,000. 1,500,000, 100,000,000. 100,000,000, 100,000,000, first bid. Grabe, ang dami ng painting sa bahay. Bakit itong painting lang ang gusto mo? May mas mataas pa bang magbid kaysa sa binigay ng lady? Kung wala nang higit sa kanyang bid, sa kanya na ang painting. 200,000,000. Talagang kaya mong gastusin ang 200,000,000 para mapasaya siya. Basta masaya ang mister. Kahit mapunta sa kawalan, gagawin ko. May mas mataas pa bang magbid kaysa dito sa Ginoo? 200,000,000, first. 200,000,000, second. Congratulations kay Sir Divine Lady. Matagumpay na nabili ang Spring's Word Clear Emotions ng 200,000,000. Palakpakan lahat. Salamat kay Lord Divine. At kay Guking Kuya. At kay Fian Kuya. Pinagkalooban ninyo ako ng napakaraming mamahaling regalo. Talagang saya ko. Pero madalas, ni isang item ay hindi nabili. Hindi ba siya magagalit? Relax ka lang, tanggapin mo na gusto niya ang bagay na ito. Pag nagpakasal kayo, babawi naman siya sa iyo. Ate, ang saya ng laro mo. Napakalaki pala niyan. Pagkatapos ng lahat, ang painting na iyon ay huling obra ni Lin Wanrong. Anong problema sa isang piraso? Ngayong, ako lang ang pinaglalaanan ng mga kuya ng pagmamahal. Kahit na humiling ako ng mga bituin sa langit. Ibibigay din nila iyon sa akin. Hindi ka ba natatakot na madiskubre nila ang pinsala sa kidney mo? Na may natitira ka na lang 1 taon upang mabuhay. Saka na, mga 3 buwan pa. Hindi nila iyan mapapansin, talagang hindi. Matagal ko nang hawak ang 3 hangal na lalaking iyon. Sinasabi ko lang na masama ang pakiramdam ko. Agad silang nag-aalala ng sobra. Lalo si Guyan. Ang konsensya ng lalaki, ikaw talaga iyon. Pero malapit na ang 1 taon. Ano na ang gagawin mo pagdating ng panahon? Sa oras na iyon. Sa panahong iyon, hindi maganda ang mood mo. Kailangan mong pumunta sa ibang bansa. Pumili ng kahit anong isla sa abroad para maglibang. Pagbalik, sabihin na swerte ka at nahanap mo ang angkop na donor. Naging matagumpay ang operasyon. Grabe, sobrang perfect ng plano mo. Pero bakit ba kailangan mong ganyan guluhin siya? Siyempre. Dahil hindi ko matanggap ang kanyang mapagmataas na ugali. Ano bang pagkukulang ko sa kanya? Dahil lang ba ipinanganak siya sa tiyan ni Madam Lin? Simula bata, siya na ang may lahat, ako wala. Ang mga gamit at damit ko, puro tira niya.
Sa paningin ng lahat, siya lang ang mahalaga. Bakit? Gusto ko agawin ang lahat sa kanya. Ang kanyang pagmamahal. Ang mga kanta niya, ang taglay niyang alindog bilang anak ng Lin family. Gawin ko siyang walang-wala. Lumayas ka. Nakikita ko siyang nasasaktan, iyon ang pinakamasarap kong kaligayahan. Hintayin masapakan ko siya hanggang tuluyan na siyang magdusa. Pagdating ng panahon, si Kuya Guyan at sila, ang mundo ay magiging akin. Ayos, ayos, lahat ng ito ay sayo. Tara na, senorita. Ang aking mga mahal na kuya. Kung malalaman niyo na ang paborito niyong kapatid ay ako pala, emperador. Ano ang gagawin niyo pagdating ng panahon? Itong recording na ito, ibibigay ko na lang bilang regalo sa inyo. Wanwan, bumalik ka na. Ito ang painting na kinunan para sa akin ng mga kuya. Basta isinabit sa kwarto, parang masyado siyang mabigat. Sa hardin, saka lang parang nabibigyan ng buhay. Narinig ko ito na ang huling obra ni Madam. Ang galing ni Madam sa pagpinta ng ibon dito sa bansa talagang. Isa sa pinakamagaling. Nakakalungkot lang na tinanggihan siya ng langit. Sa tingin mo ganoon ba? Hindi ka pa karapat dapat magkomento tungkol sa nanay ko. Talagang nakakalungkot. Ang ganitong ama, namatay pa sa panganganak. Talagang hindi mahulaan ang buhay. Sa tingin mo ba, minahal ka o namuhi sa'yo ang nanay mo? Naku po. Ang painting ni Auntie. Oh, naku. Sorry, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang umiwas. Lin King, matagal ko nang pinagtitiyagaan ka. Kiki, matagal ko nang pinagtitiyagaan ka. Hoy, punasan mo. Lin Kian, sinadya mo talaga, Ethan. Lin Wan. Bitawan mo ko, siya ang sumira sa huling painting ni Mama. Sinadya niya talaga. Hindi. Hindi ko sinasadya. Si Wang ang gusto akong saktan. Gusto ko lang umiwas. Ngayon, pagbabayarin na kita. Magkasama tayong lumaki. Simula bata, ganyan ka na, barumbado't mayabang. Ako ba ang mayabang at barumbado? Pero dati, hindi naman ganyan sinasabi nyo. Sinabi nyo dati sa akin. Ang babae dapat lumaki sa gitna ng maraming pagmamahal. Dati, turing nyo sa akin parang kayamanan. Takot kayong mabagsak ako, kaya buhat nyo. Takot kayong matunaw ako, kaya asikaso nyo. Ni minsan, hindi nyo ako pinagsabihan ng masama. Isang beses lang ako nagsabi na gusto ko ng kintuan, green dumpling. Nagbiyahe kayo ng madaling araw papunta sa Hohot. Para bilhan ako ng bagong luto na kintuan. Pero ngayon, lahat ng pagmamahal inalok nyo kay Liksingsing. Ang babae na iyon. Hindi maintindihan. Wanwan, sorry talaga. Ako ang nakasira ng painting mo. Sige, sampalin mo ako para gumaan ang loob mo. Huwag ka na magalit. Sige, sampalin mo ako. Ngayon, ikaw ang babanatan ko. Ang painting na ito, ako ang nagpicture at ibibigay ko kay King. Kahit punitin, sunugin o itapon ni King. Wala kang pakialam doon. Sige, lumayas ka. Lumayas kayong lahat. Kalma na, sobrang kalma na ako. Simula ngayon. Wala na tayong relasyon. Ano nang? Kausapin mo siya, hahanapin ko siya ngayon.
Wala kang kailangang alalahanin sa kanya. Hayaan mo siyang kumalma ng sarili. Bago ang kasal, paa mo lang. Madam, napakaganda niyo po talaga. Itong alahas at wedding dress, parang ginawa talaga para sa inyo. Ang sasakyan ni Evelyn para sa kasal. Darating sa ibaba ng eksaktong 7 oras ng umaga. Si Vice President abala pa sa emergency na trabaho. Diretso na siya sa wedding venue. Naiintindihan ko na. Sa wakas, bumalik ka na. I'm sure miss na tayo ni King King. Ewan lang natin kung kamusta siya. Anong klaseng damit yan suot mo bukas ng gabi? Wedding dress. Wan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa kakagulo? Mukhang hindi pa sapat ang parusa ko sa iyo. Hindi ako nagkakagulo. Sinabi ko na sa iyo. Ang ika-7 araw ng ika-7 buwan ang araw ng aking kasal. Naghihintay ako sa aking nobyo. Nobyo, nasaan ang puso mo? Huwag ka nang magulo. Alam ng mga kuya na ikaw ang pinakamahal mo sa amin. Paano mangyayari iyon? Darating na ang grupo ng pagsundo ng alas 7. Makikita niyo na. CJ. Maghihintay ako hanggang dumating ka lahat. Tingnan ko kung anong kalokohan mo pa. Alas 7 na. Nasaan na ang grupo mo sa pagsundo ng ikakasal? Baka naantala lang sa daan, hintayin pa natin. Sabi nga tungkol sa kasal. Hindi dapat maantala. Mas maganda ang maagap kaysa sa huli. Pinahintay mo kaming lahat hanggang alas 7, maghihintay kami. Wan, itigil mo na ang kaguluhan. Malapit ka nang magsimula ng pasukan. Mas mabuti pang gamitin mo ang oras sa paghahanda ng aralin. Baka may nakasalubong lang siyang mga kababayan sa daan. Naku, Siksingsing. Anong nangyari kay Singsing? Siksingsing ay biglang lagnatin at hindi bumaba. Dali, pumunta kayo agad sa ospital. Ano nang nangyari? Hindi ba sabi ng doktor noong nakalabas na siya, ayos na siya? Walang kwenta. Bilis, umalis na tayo. Kuya, pangalawang kuya. Pangatlong kuya, hindi niyo ba talaga balak na ihatid ako sa pagpasok sa kumbento? Hanggang kailan ang dignidad ng pag-ibig? Pagkatapos naming matapos ang mga gawain ngayon, bibigyan ka namin ng tamang kabayaran. Paalam. Mga kuya ko. Ako ay magiging asawa ng iba. Dumating na ang sasakyan ng bagong kasal. Naghihintay na si Iilu sa lugar ng kasal. And Nestle, please. Bilis pa. Sabi mo iniwan natin si Wanwan mag-isa doon. Hindi ba parang hindi tama iyon? Pagkatapos bisitahin si King, mag-sorry tayo at umalis. Walang internet. Kuya, anong ginagawa mo? Bilis. Naghihintay pa sila sa atin ngayon. Mukhang nabuksan na ang pinto. Ang coach kanina ay customized sports car. 10 lang ito sa buong mundo.
Sa Jiangsheng, may gumagamit nito bilang wedding car. Kapag kami ni Wanwan ang ikakasal, gusto ko din ng ganito. Anong pakialam mo sa kotse niya? May sakit ngayon si King King. Anong silbi ng sinasabi mo? Pagkatapos ng isang taon, umalis si King King. Sa susunod na taon kami ng kuya ko ang ikakasal. Mas bongga ang kasalan kaysa rito. Ipapakita natin sa buong syudad. Ano ba ang tunay na Linjiaki? Sa tingin mo talagang magpapakasal si Wanwan? Impossible. Simula bata pa si Wanwan, kami lang tatlo ang kasama niya. Paano siya magpapakasal sa iba? Sabi rin, ang lalaking iyon ay si Fu Jingshan ang pangalan. Pero sa Jiangsheng, walang ganoong tao. Ang pinakamahal ni Nuanming ay kami. Hindi siya mag-aasawa ng iba. Jun, kamusta ka na? Huwag mo akong takutin. Ano nang nangyari? Hindi ba stable na ang kondisyon mo? Bakit biglang lumala ang lagnat mo? Ayos na ako. Kuya. Pasensya na at nag-aalala ka. Huwag masyadong magsalita. Magpahinga ng marami. Ang kwarto mo ay sobrang simple. Sabihan mo ang doktor na palitan. Huwag na, kuya. Komportable naman ako dito. Ang doktor na responsable. Ano ba talaga ang nangyayari? Mga pamilya, huwag muna kayong mag-alala. Ako ang attending physician ni Emeline. Noong dinala si Eveline ay talagang malala ang kondisyon. Malala. Bakit nagkaproblema ng biglaan? Buti na lang na ihabol siya na napakaagarang oras. Ngayon bumaba na ang lagnat ni Emeline. Mga vital signs. Jia, kapag may nararamdaman ka, sabihin mo agad sa kuya. Huwag mong tiisin mag-isa. Alam ko na. Pasensya na at nag-alala kayo. Kasalanan ko at mahina ang katawan ko. Puro abala sa inyo. Kuya Guyan. Hello, anong meron? Si kuya na naman, hindi mo alam ang pinagagagawa, parang si Raulo. Siguro may kinalaman sa kumpanya. Kuya Shenyu, nakakaistorbo ba ako sa trabaho mo? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Wala namang ibang mahalaga kundi ikaw. Tumanda na. Anong nangyari, kuya? Tapos na. Ano iyon? Imposible, kuya. Huwag mong biruin. Mahal na mahal ako ni Xiaoya. Sigurado si Kuya Lu ay gumagamit pa rin ng mga gamit na dikuryente para sa hapunan. Kagagaling lang. Nagpadala sa akin si Presidente Song ng eksena mula sa venue. Hindi posible, paano naman makakapagpakasal si Wanwan sa iba? Sigurado, galit pa rin si Wanwan sa atin. Hindi si Xiaowan. Siya ang ating bagong kasal. Paano siya mag-aasawa ng iba? Halika, puntahan natin ang wedding venue. Totoo man o hindi. Hindi natin pwedeng payagan si Wanwan na magpakasal. Kuya. Kuya, bakit kayo lahat ay umalis na? Linwan, ang malas na babae na hindi mawala-wala. Sawang-sawa na sila kay Linwan. Bakit ba sila sobrang excited nung narinig na ikakasal si Linwan? Linwan.
I let go kita. Kuya, ano ang gagawin natin? Mukhang hindi ito peke. Paano mo nagawang iwanan si kuya at pumasok? Ano nangyari? Nasaan na ang tao, kuya? Sa tingin mo ba niloloko tayo ni Bunso? Baka naman hindi talaga siya nagpakasal. Nasaan na ang mga tao dito? Nasaan ang bride na si Liwan? Matagal nang tapos ang kasal. Naghiwa-hiwalay na ang mga tao. Umalis na. Kayo ba ang pamilya ng bride? Hindi ba sinabi ng bride kung anong oras matatapos? Alam mo ba kung saan sila pumunta? Narinig ko sa mga bisita na nag-honeymoon sila. Kuya Luofan. Totoo nga, nagpakasal na si Bunso. Kuya kayo ng bride, di ba? Bilang mga kuya, bakit hindi nyo alam kung anong oras nagsimula ang kasal ng kapatid nyo? Ni hindi nyo alam kung kailan natapos. Parang kayo ay dumating para agawin siya. Kung pupunta tayo sa airport ngayon, makakahabol pa tayo. Kuya, bilisan mo pa. Huwag mo nang madaliin, alam ko na. Siya ay atin. Paano ako magkakalakas loob? Hindi ako maglalakas loob na magpakasal sa iba. Oldlan, hindi ka sigurado na talagang masaya ka. Nalilito ka lang pansamantala. Sigurado, galit ka pa rin sa amin. Humihingi kami ng paumanhin. Susubukan naming bumawi. Pakiusap, huwag mo kaming iwan. Ano iyon? Ano? Sabi mo lilipad na ang eroplano. Mukhang amoy na ito ang pangalawang kuya. Pangalawang kuya, pangatlong kuya, oras na ng kain. Papunta na. Wow, ang dami ng masasarap na ulam. Ang pinakapaborito ni kuya, sweet and sour pork ribs. Ang pinakapaborito ni pangalawang kuya, steamed sea bass. At ang hinihiling ni pangatlong kuya, braised prawns. At ang pizza na matagal kong pinag-aralan upang magawa. Halika, tikman nyo na. Litset, Xiao Bao, ang galing mo. Wow, tumaas ang presyo ng mga telepono ulit. Nan. Mukhang talagang may demand. Bankrupt. Hay. Hindi ang buhok mo. Bakit ka nagbubungkal ulit? Hay. Huwag mo nang kainin ang ribs. Kung kakain ka pa, ikaw lang ang mapapansin. Salamat, kuya. Kayo na lang kumain, nagda-diet ako ngayon. Kumain ka pa. Masarap ba? Etset, masarap. Baka bumalik na si Xiao Bao. Si Manan ba ang nagluto ng mga ito? Manan, napatawad mo na ba ang mga kuya mo? Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, nandito na kayo. Kumpleto na ang mga ulam. Umupo na kayo at kumain. Ito ay sinadya kong tanungin ang rich lady. Kung ano ang gusto nyo. Nag-abala ako buong hapon. Sana matuwa kayo sa mga pagkain. Talagang masaya ako para kay Wanwan. May nagpadala sa akin ng mga larawan mula sa kasal ni Wanwan. Ito ang pinakaromantikong at marangyang kasal na nakita ko.
Ang groom ni Wanwan ay talagang mabuti sa kanya. Sabi raw, nirerentahan nila ang isang buong isla para sa honeymoon. Talagang masaya si Wanwan. Parang fairy tale. May nagawa ba akong mali? Naintindihan na. Tingnan mo, nagalit na si Kuya Chon. Vice President Lin, bumalik na si Dalaga Lin. President Gyu, bumalik na si Dalaga Lin. Ang bilis naman niyang bumalik. Ano nang ibig sabihin ng sinabi mo? Ayaw mo ba siyang bumalik? Masama ang panahon. Napilitang bumalik ang eroplano. Nasaan na siya ngayon? Nasa bahay ng mayaman. Tara, punta tayo sa bahay ng mayaman. Hindi. Kuya. Sinira mo ang plano ko. Ayun, nandyan siya. Buksan ang pinto. Mukhang sila ang mga kuya ko. Wanwan. Hindi mo ako. Ikaw lang ang nagmamay-ari sa akin. Nag-aalala ka ba na tatakas ako? Buksan mo ang pinto, lumapit ka. Umuwi ka na ngayon. Bilisan mo, Fu Jingshan, gago ka. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay para maghugas ng mga plato ni Wanwan. Levi, halika na. Lumapit ka, Levi. Gu, Emma Shen, Emma Lu. Ito ang bahay ko, Fu Jingshan. Si Liwan ay hipag ko, Fu Jingshan. Nag-iingay kayo sa harap ng bahay ko. Inaabuso at ginugulo ninyo ako. Sinusubukan niyo ba ang pasensya ko? O iniisip niyo ang pansamantalang reputasyon? Tunay na fan. Kalokohan. Ginawa niya iyan para inisin tayo. Hindi rin namin sasabihin. Fu Yunshan, hindi ko alam kung anong kasamaan ang gagamitin mo. Sinasabi ko sa iyo. Linwan, bingi ka ba? Bumaba ka na at umuwi kasama ako. Linwan, nagkamali kami. Totoong nagkamali kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Isa lang. Nangangako kami na pakikinggan ka namin sa lahat ng bagay. Ano mang gusto mo, bibilhin namin. Nakikiusap kami sa iyo. Wanwan, umuwi ka na sa amin. Linwan, Linwan. Nagbabala ka. Ako ang nagbabala sa'yo. Hindi ko inaalam kung sino ka. Ngayon, sisirain ko ang pamilya Fu ninyo. Subukan mo kung matapang ka. CJ. Kapatid, nagkamali ako. Bumaba ka na at umuwi sa kapatid mo, pwede ba? Pwede. Palikisin ninyo si Amy Huang. Ang debut ni Wanwan. Pinagtulungan niyong gawing katatawanan siya ng lungsod. Sa auction, para lang mapasaya ang iba. Paulit-ulit ninyong inagaw ang pera ni Wanwan. Sinamantala upang magpakasaya. Inagaw ninyo ang mama ni Wanwan. Ikaw pa rin ang huli. May mukha pa ba akong bumalik sa bahay? Assistant Wang, Vice President, pakipalabas ang mga bisita mula ngayon. Walang sinuman ang pwedeng lumapit sa pamilya nang walang pahintulot namin ng asawa ko. Ano man ang ayaw gawin, hindi pwede lumapit sa Su family kahit isang hakbang. Mga Ginoo, pakilisan ang pag-alis. Gagawa kami ng nararapat na hakbang. Ayaw ng Vice President namin na maistorbo ang misis. Anong masama kung mayamang babae? Naglaslas ng pulso ang dating asawa. Bakit naglaslas ng pulso ka?
Guro. Young Master Lu. Buti naman at dumating na kayo. Si King King, nagdugo siya ng marami. Bakit biglang naglaslas ng pulso si King King? Halikan mo siya. Siya ang may kasalanan. Sinabi na ni Young Master Lin ng pangalawa. 8, sorry. Pabigat ka. Napahamak kayo dahil sa akin. Ang kasal ni Lin Wan ay hindi niya kasalanan. Papansinin ka niya. Bakit naman ulit-ulit naglaslas ng pulso at halikan mo siya? Hello, kapamilya ni Jingjing. Ako ito. Pasyente. Stable na ang kalagayan ng pasyente. Ay, mahina pa ang pasyente ngayon. Pwedeng niyo na siyang bisitahin. Kailangan pa niyang magpahinga. Sige, paalam. Tama nga. Naalis na sa panganib. Sa loob ng 1 taon. 10 beses nang napalitan ang puso ni Lin. Parang may kakaiba pa rin. Bakit, King King? Ayos ka lang ba? Sorry, kuya. Lin Jingjing, ilang beses ka naglaslas ng pulso ngayong taon? Susubukan ng mga otoridad na ibalik ito. Hindi mo iniingatan ang sarili mo. Hindi naman namin pinabayaan ka. Bakit mo ginagawa? Dahil lagi kitang napapasama, napapainit ang ulo ko. Kaya, pakiusap, huwag ka na basta-basta maglaslas ng pulso, pwede ba? Busy ang lahat. Kailangan pa naming asikasuhin ang mga problema mo. Sorry. Ang taong tulad ko ay hindi dapat nabubuhay. Sobra na ito. Hindi sinasadya ng alipin. Ipa-investiga mo ang background ng rich girl. Kasabay na investigate mo ang sarili mo. Ha? Anong ginagawa mo? Hatid kita sa paaralan. Huwag mo namang ganyan. Sobrang papansin. Ayaw ko pang malaman ng mga kaklase ko na kasal na ako. Bakit naman nahihiya ako? Hindi. Natatakot lang akong maging usapan ng mga kaklase. Luchuan, bakit ka nandito? Wanwan, sobrang miss ka na ng kuya mo. Ito ang paborito mong almusal. Pinagawa ko pa ito sa nanay ko. Hindi na kailangan. Nakakain na ako sa bahay. Linwan, tungkol sa kuya mo. Hindi ko na siya kuya, gotten na ako. Bakit hindi pa lumalabas? Ang tagal na mula nang matapos ang klase. Nandito ka na naman, Wanwan. Ang gwapo ng mga kuya mo. Wanwan. Inihanda namin ang paborito mong rosas na kulay pink. Huwag mo akong isipin, umuwi ka na at kumain ngayong gabi. Nga, Wanwan. Uwi na tayo, niluto namin ang paborito mong pagkain. Hindi, kailangan ko nang bumalik agad. Naghihintay pa siya sa bahay. Siya. Akala mo ba ay iniwan na tayo ni Fu Jingshen? Sige, umalis na kayo.
Huwag kayong magtipon sa harap ng gate ng paaralan. Hindi ako uwi kasama nyo. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero lumaki tayong magkasama. Paano mo nagawang maging sobrang malupit? Kung ikukumpara sa ginawa nyo sa akin, hindi pa ito malupit. Ngayon, hindi kita papayagang umalis. Ano itong nangyayari? Hello Keksu, Hibo. Narinig kong tinatawag niya ang kuya. Baka multo iyon na umiiyak. Sino yung babaeng iyon? Mukhang mula siya sa kolehiyo ng sining. Linwan, bitawan mo ako. Tigil! Ito ay problema ng pamilya namin. Wala kang kinalaman dito. Narinig ko na nagtatanong-tanong ka. Hayaan mong ako na mismo. Ang formal na magpakilala sa iyo. Fu Jingshan. English. Silas. Ano? Ikaw si Silas. Hindi ligtas. Ikalima sa mga insik sa ranggo. Kung mangyari ulit. Maniwala ka. Subukan mo. Si Wang Taizhu. Pakidelete yung video na kinunan mo kanina. Sige, uwi tayo. Bakit? Bakit napakaganda ng kapalaran mo, Liwan? Ang napakaswerte mo, ang naging asawa mo pala siya. Anong bagay ang sobrang exaggerated? Dammit Hu, may nangyari dito sa pabrika. Hindi nila mahahalata. Yung tatlong lalaki. Palaging hawak-hawak ko sila. Sabi ko hindi ako maganda ang pakiramdam. Agad silang nag-aalala. Lalo na si Guyan. Guilt ng lalaki. Kanino ang kutsilyo, Liu Qingqing? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yan sa akin. Anong nangyari, senior? May urgent akong bagay. Pwede mo ba akong kwentuhan? Sige, maupo ka. Mabait siyang bata. Kapatid, hinahanap talaga kita. Kuya, may mahalaga akong sasabihin sa'yo, Tara. Tara, lakad tayo. Walang hiya. Anong problema mo? Bakit galit na galit ka? Hay! Ang galing mo talaga, napaikot mo kaming tatlo. Kuya Luchao. Anong nangyari? Hindi ko kayo niloko. Pinagyayabang mo pa ba? Ang galing mo umarte, bakit hindi ka mag-aral ng acting? Dapat ka mag-aral ng pag-arte. Jing Jing. Ang resulta ng iyong medical check-up ay nagpapakita. Normal ang lahat sa katawan mo. Pati ang kidneys mo walang damage. Kuya Shanyu. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kuya Shanyu. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kuya Shanyu. Pinandidirihan mo na ba ako? Ako ay Shamha. Nakakainis na talaga. Sinabi na bigla raw lumala ang sakit. Kailangan daw magpagamot sa abroad. Magpunta sa isang isla sa ibang bansa para maglibang. Pagbalik, sasabihin lang na pinalad, natagpuan ang kisaint sa katawan. Ano? Ano? Gusto ko talagang agawin lahat sa kanya. Ang pagmamahal sa kanya. Ang kanyang kuya. Ang mga iskandalo bilang panganay ng pamilya Lin. Gusto kong wala siyang kahit ano. Lumayas ka sa mundong ito.
Ang makita siyang nahihirapan ay ang pinakamasarap na kasiyahan ko. Pagdating ng oras, Kuya Uwak, sila ba ay para sa akin? Hindi ko iyan sinabi. Si Hichen ang gumawa ng bitag sa akin noon. Hindi ko iyon sinabi, hindi ako yun. Hindi talaga namin naisip. Napakatuso mo pala. Halang ang kaluluwa. Niloko mo ako ng matagal ngayon. Tapos magsusorry ka lang. Sugatan ang mukha niya. Boss Gyu, huwag. Bata pa si King King. Please bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Kuya Uyan. Sobrang mahal kita. Please, patawarin mo ako. Nagloko man si King King sa inyo. Pero nung araw, sinagip ka niya ng totoo. Follow mo naman. Ano bang ginagawa mo? May yosi dito sa loob. Wala akong pakialam sa'yo. Ayoko, gusto kong yakapin ka ng ganito. Si Caleb, isang milyonaryo na lumabas sa finance magazine. Hindi ko inakala na ako pala iyon. Iba pang lalaki. Mali ang sinabi mo. Hindi ako yung lalaki mo. Asawa ko. Salamat sa pagpapadelete kay Wang Special Assistant sa mga litrato. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ayoko ng labis na atensyon mula sa iba. Ano ng plano mong gawin? Ngayong gabi. Hi. Sinabi ko na magdadagdag pa tayo ng isa pang ₱100,000 sa proyektong ito. Ah, sa totoo lang. Si Li Qingqing ay pinalayas ng kanyang pamilya. Paano nila nagawang paalisin ang pinakamamahal nilang kapatid na babae? May dumi ba sa mukha ko? Bakit mo ako laging tinitingnan? Oy, dumating na ang senyorita. Ano? Hindi mo pa rin alam. Ang bawat isa sa mga kuya mo ay nag-donate ng ₱100,000,000 sa paaralan. At sinabi nila sa paaralan na alagaan ng mabuti ang kanilang kapatid na babae. Ano nang pinaplano nyo? Pag mayaman ka ba, nakakalamang ka talaga. Kahit mga mesa nyo, doble ng sa amin. Ano bang dapat kong kainggitan sa'yo? Hindi naman maliit ang negosyo ng pamilya Wang nyo. Sabihin mo rin sa kuya mo na mag-donate ng ₱100,000,000 sa kanya. Mga kaklase, magsisimula na ang klase. Lin, huwag kang mapagod. Sige, balikan natin ang napag-usapan kahapon. Bumalik ka na. Hindi pwede, dumating talaga ako dito para alagaan si senyorita. Liwan, dumating ka na, dinalhan ako ng kuya mo ng masarap na pagkain ah. Huwag na, sir. Pakiusap, bawiin na po ang lahat ng inyong. Sige na nga. Hindi ito espesyal na pribilehiyo. Gusto lang namin na ikaw. Wala akong problema kung gusto nyo mag-donate para makatulong sa paaralan. Pero pakiusap, huwag nyo gambalain ang normal kong buhay. Nanan, huwag kang ganyan. Kasalanan namin ito. Gusto lang naming humingi ng tawad sa'yo. At punan ang pinsalang nagawa namin sa'yo. Hindi na kailangan, ayos naman ako ngayon. Basta't huwag nyo na akong guluhin. Uy, Wanwan. Huwag kang magmadali. Mga kuya, ito ang prinsipal. Kapag hindi mo pa binawi ang paratang mo sa akin na pagdukot at pagpapapatalsik sa paaralan. Uy, huwag nating pag-usapan yan. Babawiin, susundin kita.
Susunod kami sa'yo. Paalam. Narinig namin lahat ang boses mong pinadala sa amin. Sorry, kasalanan namin ito. Nga, Xiaowan. Hindi namin kailanman minahal si Li Qingqing. Ang totoong minahal namin. Ikaw lang talaga. Papa. Ang kabaitan namin kay Qingqing ay dahil sinabi ng doktor sa amin na 1 taon na lang ang natitira niyang buhay. Gusto lang naming tuparin ang huling hiling niya. Xiaowan. Alam na namin ang totoong nangyari. Kasal na ako. Pakiusap, huwag niyo na muling guluhin ang normal kong pamumuhay. Ngayon, gusto ko lang na tahimik na matapos ang buhay kolehiyo ko. Hey! Uy, Wanwan. Hindi mo talaga masisisi kung naiinggit si Lin Qingqing. Kung ako rin, maiinggit ako sa'yo. Isang anak na babae ng Lin Group. Tapos ang mga kuya mo ay mga makapangyarihan sa Jiang City. At bigla ka pang kinasal. Hay! Sa susunod na buhay ko, kukunin ko na ang script mo. Okay lang yan. Sa buhay na ito, akin ka pa rin. Miss, ngitian mo naman ako. Ha 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 ha. Senyorita. Sorry. Hindi ako dapat lumapit sa iyo at sa mga kuya mo. Huwag mo naman akong tuluyang itaboy, pwede ba? 20 taon nang nagtatrabaho ang tatay ko sa pamilya Lin. Pakiusap, huwag mo siyang paalisin. Desisyon nila ang pagpapaalis kay Uncle Few. Hindi mo dapat ako kinakausap tungkol dyan. Pero dahil nagalit ka sa akin, kaya pinaalis nila ang tatay ko. Dahil sa akin siya nawala ng trabaho. Sige na, patawarin mo na ako. Wanwan, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Libre kita ng pagkain. Pwede ba tayong magkabati? Nandito na ang pinapakuha mo sa akin. Sige, ngayong gabi sisiguraduhin kong hindi napapansinin si Lin Wan. Qingqing. Itigil na kaya natin ito? Paano mo nasabing itigil, may mukha ka pang magsabi niyan? Kung hindi dahil sa kahinaan mo. Hindi ba't palagi akong natatalo kay Lin Wan? Nahanap mo na ba yung taong ipinahanap ko sa'yo? Hindi ako naniniwala na kapag nadungisan ka, gugustuhin ka pa rin ng mayabang na Vice President. Boss, dumating ka na. Pwede ba kitang tawaging Wanwan? Kahit anong gusto mong tawag, okay lang. Wanwan, sobrang saya ko na dumating ka. Lahat ng mali, kasalanan ko yun noon. Maganda at kahanga-hanga ka. Ako ang makitid at naiinggit sa'yo. Simula ngayon, hindi na ako maiinggit sa'yo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Siyempre naman. Basta mula sa puso mo. Ang saya. Malalaman ng mga kuya mo, siguradong magiging masaya sila. Nadulas ang balakang ko kahapon. Pwede mo bang pulutin ang cellphone ko? Halik. Anong nangyayari? Ang sakit ng ulo ko. Ha ha ha. Lina, naloko ka na. Darating na ang pinsan kong taga-probinsya. Hintayin mong maging pagkain ka niya. Kanino?
Niloko mo ako. Bakit? Ikaw naman ang kasal na kay Fu Jingshen. Bakit mo pa ipinadala ang recording na iyon sa mga kuya? Ayaw mong pakawalan ako. Hindi rin kita palalampasin. Paano nangyari? Hindi ako yun. Lahat meron ka na. Mahal ka ng mga kuya, pati kayong lahat. Mahal ka hindi lang dahil sa inyo. Sayang lahat ng pagsisikap sa mga taon na ito. Ayaw pa ring pakawalan ako. Mali. Ang taong ayaw pakawalan ang sarili, ikaw mismo. Galit ako sa'yo. Hello. Sandali lang. Maligayang pakikinig sa balita ngayon. Ngayon hapon. Tumanggap ang pulisya ng ulat mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan. Ang salarin na ginahasa ang maraming babae sa Newshan Village. Nahuli na at naparusahan. Pagkatapos, ganitong mga delikadong bagay. Huwag kang mag-alala, mahal. Yung lalaki sa katabing silid ngayong hapon. Ikaw at si Assistant Wang, di ba? Bakit? Si Assistant Wang ang nagsabi sa akin. Huwag mong sisihin si Assistant Wang. Ako ay Scorpio. Napakalakas ng possessiveness ko. Kaya pinareport ko kay Assistant Wang ang mga galaw mo. Tinanong mo ba si Ref Wang? May oras ka ba para magtanong? Oh. Tama pala. Bukas ng hapon, kailangan kong bumalik ng pamilya Lin. Bukas ay araw ng kamatayan ni Lolo. Kailangan kong dumalaw sa kanya. Bukas, sasamahan kita pabalik. Kami ang hindi nakapagprotekta kay tatay. Si tatay. Di ba madalas mong sinasabi na matalino ka? Bakit di mo nahulaan ang panlilinlang ni Lin Qingqing? Sige na, wag nang pag-usapan si Guyan. Lahat kami nanluloko lang sa sarili. Ano ang karapatan mong magpayo? Kung di mo pinilit tapusin ang huling date ni Lin Qingqing. Ganun ba? Luchuan, anong karapatan mo na magsalita sa akin? Para sa akin, ang pinakanasaktan si Wanwan ay ikaw. Tigilan mo yan, huwag kayong mag-ingay. Kung mag-aaway kayo, gawin sa labas. Pero hindi ko talaga matanggap. Si Wanwan ay atin talaga. Bakit siya papakasal sa iba? Wala nang silbi. Hindi na babalik si Wanwan. Kasado na sila, wala na tayo. Pero bakit si Fu Jingshan pa? Dati gusto ko siyang labanan. Ibalik niya ang bulaklak. Pero masyadong malakas ang kapangyarihan ni Fu Jingshan. Hindi kayang labanan ng tatlo nating lakas. Ako. Boss. Lolo. Bumisita na ako sa'yo. Wanwan, sa wakas bumalik ka na. Bumalik ako para kay Lolo. Wala kayong kinalaman. Wanwan. Naaalala mo pa ba ang pangako mo kay Lolo? Naaalala ko. Noong patay na si Lolo, itinagubilin niya ako sa inyong lahat. Nung magnegatibo 18 ako. Pipili ng isa sa inyo para maging asawa ko. Naaalala mo ang pangako. Hindi ko nakalimutan. Kayo ang nakalimot. Lolo. Siya ang asawa ko. Mabait siya sa akin. Patawad at di ko natupad ang pangako. Lolo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Lin Huai. Di ko siya hahayaang apihin. Papatayin kita. Xiao Pito.
Ano nang ginagawa mo? Paring, gising ka na. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Kuya. Hello, East Sea Road no 333, room 6. Halika agad. Kuya, gising ka na. Kuya, sa wakas tinanggap mo na ako bilang kuya. Kuya, wag mo nang sabihin yan. Inalagaan niyo ako sa napakaraming taon. Hindi mapuputol ang samahan natin bilang magkapatid. Pero ngayon may mahal na ako. Mula ngayon, mga kuya na lang kayo sa akin. 1-1. Tayong tatlo, magpapatuloy bilang kuya sa tabi mo. Babantayan namin ang kaligtasan mo, pwede ba? Kung sakaling saktan mo kami, tataya kaming tatlo para ilusot si 1-1 pabalik. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, huwag mag-alala. Aalagaan ko talaga.